그의 길을 따라 한 목숨 다 바쳐 하늘나라 이룩하자. 잃었던 세상 다시 찾자. 그리고 영생의 하나님 모시자. 천사들과 함께 천사들과 함께 싸워 함께 싸워 승리하자. 명심하라 우리 정부는 하늘이 알아주신다. 약속의 그날을 위해 달려가자. 명심하라 순교자들과 함께 천사들과 함께 싸워 함께 싸워 승리하자. 명심하라 우리 정부는 하늘이 알아주신다. 약속의 그날을 위해 달려가자. 명심하라 우리 정부는 하늘이 알아주신다. 약속의 그날을 위해 함께 달려가자. 함께 달려가자. 함께 Amen. Ayan, hello po sa bawat isa. Kamusta po tayo po? Ayan, hello po sa lahat po ng students po ng ating Panginoong Diyos na today ay muli pong nagtagumpay. Ayan, isang pinagpalang araw po sa bawat isa. At sa oras po na ito, handang-handa na po kaya ang bawat isa? Ayan, pwede po kayang mapakita po natin yung kahandaan po natin sa opening of our camera po. Ayan, nang sa gayon, ayan, bilang tayo po nag-ready, naialay po yung oras po natin para po sa pagsamba po natin sa ating Panginoong Diyos. Ayan, lubos-lubusin na po natin and ibigay po natin yung best na deserve po ng ating Panginoong Diyos. At sa oras po na ito, ayan, atin pong simulan ang atin pong service sa pamamagitan po ng pagkanta po ng pupurit pagsamba sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng kantang Who You Say I Am. Maaari po natin itong sabayan at maaari po nating i-open po ang ating mic. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was
was a slave to sin. Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Amen. Bigyan po natin ng mataas po ng papuri, ng palakpak po ang ating Panginoong Diyos. At sa oras po na ito, ihanda na po natin ang ating mga sarili, gamit po ang ating puso at isipan, at tayo na po ay magsisimulan. Attention
Section G, Year 41, May 4th Week, Wednesday Worship Service. Let us worship our Holy Father God in spirit and in truth. Let us all meditate. But in keeping with his promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Amen. At para po sa pangunguna ng ating panalangin, atin pong tawagan ng atin pong Brother Rainier. Amen po. Let's pray. Yes, Father God, Lord, thank you for today, Lord. Lord, thank you that you have once again, Lord, given us the time, Lord, na para po maunawaan itong salita niyo po, Lord, at masalyahan po muli sa inyong salita, Lord. Lord, sana po natuloy niyo po kaming gabayan, Lord, sa pagkikinig at sa pag-uunawa ng inyong salita. Lord, ito po ang sinasamat din maraming pamintay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po. Hello po sa bawat isa. Ayan, ready na po kaya ang bawat isa. Ayan, isang magandang araw po muli dahil sa oras po na ito, pinakita po talaga natin yung puso po natin sa ating Panginoong Diyos. At syempre, yung puso lang po ba? Ayan, how about po yung mukha din po? Ayan, to opening our camera po. Ayan, atin din po ipakita na ready po talaga tayo sa oras po na ito. At sa oras po na ito, ayan, ito na po, hindi na po mauudlot pa dahil magsisimula na po talaga ang ating new family members training. At para po dyan, handa po natin ating sarili, ating puso't isipan, ang ating pong mapagsusulatan at ganoon din po ang spiritual na pagsusulatan ng ating Panginoong Diyos at atin pong i-welcome ang ating pong instructor, Jovi. Para po sa mahal ng Diyos, na patuloy po niyang tinitingnan sa oras po na ito, magandang araw po ng pagsamba sa bawat isa. Alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay maaaring tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga students din ay meron pong mga pinagdaraanan po na sitwasyon. Pero yung sitwasyon po na ito ay hindi po inalaw po ng Diyos para tayo po ay matalo. Kaya tayo po ay pinagtagumpay sa pamagitan po ng pag-attend po natin po dito po sa araw po na ito at upang magkaroon pa po tayo ng mga weapons. Walang iba kundi yung salita po ng Diyos, the Spirit of Truth, at ito po ay walang iba kundi ang binabahagi po sa atin tuwing araw po ng Wednesday and Sunday. Nawa hindi po tayo magsawa bilang isang mga mananampalataya na lagi pong umattend at lagi pong kumuha ng weapon po natin para araw-araw po tayo po ay makapagtagumpay at lagi po natin po unahin ang Diyos sa buhay po natin upang ibigay niya po yung pagpapala ng kaunawaan at pagpapala din po sa iba para maibahagi din po itong salita pong ito. Nung nakaraan, nagkaroon po tayo ng pagbibigay ng education patungkol po sa kapayapaan. Ngayon, alam niyo naman po natin, bilang mga
students of God, ano po yung kinakailangan po natin po na maipakita po sa Diyos upang tayo po ay maging mga citizen of heaven. So dito po sa mundo, napakahirap po na tayo po ay maging saints, isang saints. Tama po ba? Kailangan pa pong gumawa po ng mabuti hanggang sa pagkamatay. At kapag namatay, yung tao po na yun, na gumawa po ng mabuti, dun lamang po siya mare-recognize as a saints. Okay po? Pero dito po sa kaharian po ng Diyos, yung mga mananampalataya po ng Diyos, yung may nakatanggap po ng revealed word, nagtagumpay at nakapag-pass over, sila po ay tinatawag na saints. Sila po ay tinatawag po na santo sa Tagalog. Bakit po kaya? Dahil ang Diyos, sa panahon po natin po ngayon, ang tinitingnan niya po na saints ay walang iba kundi yung chosen people po niya na nalikha according po sa salita. Kaya kung sa mundo, napakaiba po ng salitang saints, sa Diyos, ito po ay yung mga tao po na meron pong salita. Kaya maaring sa paningin po nila, yan, ito po yung, sino po ba ang mga saints po dito po sa mundo? O, di po ba? Maaring si Pope Francis, po? Yung mga Pope, si Mother Teresa, yung mga disciples, di po ba? However, tayo po bilang nakakaunawa po ng salita, yun po yung alam po natin kung paano po natin malalaman na tayo po ay talagang nalikha according po sa salita dahil tayo po yung nakaunawa ng revealed word from Genesis to Revelation. At ngayon, ano po yung ginagawa po sa atin? Ginagawa po tayo pong mga open eye. Okay, tayo po yung mga nakabukas po yung mga mata. Pero alalahanin po natin, bago po mabuksan po yung mga mata po natin, we are once blind. Okay po? Kaya bago po simulan yung atin pong napakagandang story bilang isang saints, kasi ngayon po ay tayo po ay nagkakaroon po ng new family members training. Pag sinabing new family members training, ito po ay patungkol po sa pagiging isang miyembro, pagiging isang saints. Dito po, pagpasok po natin sa kaharian po ng langit. Okay po? So marami pong naninira sa New Heaven, New Earth. Marami din pong nagsasabi na ito yan, dito, makukulong ka, dito, ganito yan, dito, ganyan yan. Wala na iba pinag-uusapan dyan kundi evangelism. Pag pumasok ka na dyan, di ka na makakaalis. Marami pong mga ganong pong mga bagay. Okay po? Pero sino nga po ba yung makakaunawa at sino po yung makakapagsabi kung ano po ang meron sa New Heaven and New Earth? Walang iba kundi yung naroon po. Po? At yung tunay na nakakaunawa. Sa kabuuan, hindi po sa parte-parte po na story. Lalo na po sa internet. Napakaraming false story. Okay po? False testament, false testimony patungkol po sa New Heaven and New Earth. Pero isa lang po yung tanging makakapagsabi po ng totoo, yung nakakita at nakarinig kung ano po yung meron po dito. Kaya nawa tayo po yun. Okay po? Kaya para po simulan, panoorin po natin po yung short video po na ito about the 6 blind men and the elephant. Napanood niyo na po ito? Thumbs up kung napanood niyo po ito. The 6 blind men and the elephant. So may ilan na nakapanood na, pero again, let's watch this short video. The 6 Blind Men and the Elephant. Once upon a time, there were 6 blind men. They lived in a town in India. They thought they were very clever. I am very smart. I am smarter than you. No, I am the smartest man in this town. Every day, they argued with each other. One day, an elephant came into town. The blind men did not know what an elephant looked like, but they could smell it and they could hear it.
Wow, it's a very big elephant, a little girl said. An elephant? What is this animal like? They said. Each man touched a different part of the elephant. The first man touched the elephant's body. It felt hard, big, and wide. An elephant is like a wall. He said. The second man touched one of the elephant's tusks. It felt smooth and hard and sharp. No, it's not like a wall. An elephant is like a spear. He said. The third man touched the elephant's trunk. It felt long and thin and wiggly. No, an elephant is not like a wall. It is not like a spear either. An elephant is like a snake. He said. The fourth man touched one of the legs. It felt thick and rough and hard and round. No, an elephant is not like a wall. It's not like a spear or a snake either. An elephant is like a big tree. He said. The fifth man touched one of the elephant's ears. It felt thin and it moved. No, an elephant is not like a wall. It's not like a spear or a snake or a tree. An elephant is like a fan. He said. The sixth man touched the elephant's tail. It felt long and thin and strong. You're wrong. An elephant is not like a wall. It's not like a spear or a snake or a tree or a fan. An elephant is like a rope. He said. The six men still argued together. It's like a wall. No, it isn't. It's like a spear. No, it isn't. It's like a snake. No, it isn't. It's like a tree. No, it isn't. It's like a fan. No, it isn't. It's like a rope. They did not agree. A little girl also heard them and said, "Huh? You are not very clever. You did not feel the whole animal. You just felt part of it." "But I know what you were talking about. It's an elephant." The Six Blind Men and the Elephant. Panood po ba natin na maigi? So what is the lesson in the story? Okay, ano po yung lesson po with the six blind men and the elephants? Yes po. Let's open mic po. Narinig po ako. Yes po. Yung lesson po dito is you can't tell something just by feeling as a part. Maraming salamat po. Exactly. So we can say na marami pong mga nagpo-persecute dito po sa Shinchonji and sa New Heaven and New Earth, just like a part, mga part lang po yung nakita po nila.
But the whole story, sino po yung nakakaalam ng whole story? Walang iba kundi po ang Diyos, ang Panginoong Yesus, and also the promised pastor. So even though we are persecuted, even though marami po ang hindi po nakakaunawa kung ano po yung trabaho po at ginagawa po natin dito po sa kaharian po ng langit, sino po yung nakakaalam po ng lahat ng ito? Walang iba kung nakakaalam po nito ang ating Panginoong Yesus, ang ating Diyos, at ating promised pastor, at lahat po ng nandito po sa Shunshunji na naglilingkod po sa Diyos faithfully. At syempre, sino din po? Sino po yung maaaring makasama din po namin dito? Walang iba kundi kayo. Kaya yung story ng ating pinangakong pastor, the story po ng whole Shunshunji Saints, ay magiging story din po natin. Kaya pagpasok po ninyo dito, ano po yung buhay na matatanggap po natin? Ito po ay walang iba, kundi yung buhay po na patungo po sa buhay na walang hanggan. Okay po? Kaya yung atin pong title, it's My Diary. It's not only mine, it's not only for the Shinshunji, but also it's you. It's us. Okay? It's My Diary. Okay po? So basahin po natin yung atin pong NFMT orientation title. Ready? Begin. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. May isang puso. Ready, begin. My Diary. NMFT Orientation. Muli po, My Diary. NMFT Orientation. Amen. Amen. Okay? So bakit My Diary? So ano po ba yung sinusulat po sa diary? Yung lahat po na na-experience po natin, di po ba? Lahat po ng mga bagay na natanggap po natin. Kanino po? Walang iba kundi po sa Diyos. Okay po? Sa experience po na tayo po ay makakapasok dito po sa New Heaven and New Earth, yun po yung mauunawa at malalaman po natin. Ano po ba yung meron po dito? Okay? Pero bago po tayo magsimula, maaari po ba na yung mga nahihirapan po sa sa camera po nila, iayos po natin po yung camera po natin. I-settle down po natin kung saan po tayo po nakaupo para maging maayos din po yung pakikinig po natin at maintindihan po natin po ng mas mahusay po yung salita po ng Diyos. Mari po ba? Yan. So maging din po yung mga naka-off cam. Let's try our best to open our camera. Dahil sa pamagitan po nito, ito po yung magiging way din po natin para kapag nagkita-kita po tayo at nagkaroon po kami ng visitation sa area, makita po namin kung ano po yung itsura po ninyo. Okay po? Sa matagal po na panahon. Okay? So, simulan na po natin. Yan. Katulad po ng dito po sa kaharian po ng langit, napakahalaga na tayo po ay meron pong salita. Okay po? Just like sa loob po ng Biblia, walang ibang pinapatungkulan po ito kundi po patungkol po sa chosen people. But to win in every battle, to win para yung sitwasyon, ano po yung kinakailangan? We need to have the word. We need to have the ability to win the test only through the word. Kaya po, kaya katulad po ni Samson. Kilala niyo po si Samson? Sobrang lakas po niya, tama po ba? Pero ano po yung sinabi po, hindi po niya napagtagumpayan yung test dahil lang po sa kalakasan po niya. Yun po yung nakalagay po sa Judges. Even Solomon. Okay, sa simula, siya po ay humingi po ng wisdom mula po sa Diyos, di po ba? Humingi po siya, nanalangin po siya sa Diyos na siya po ay bigyan po ng kalakasan para pamunuan po yung bayan po ng Israel. At iyon po ay binigay po sa kanya po ng Diyos. So dahil ano po yung binigay po sa kanya, walang iba kundi po yung wisdom. Pero kahit na siya po ay binigyan na po ng wisdom, nung siya po ay naging corrupted, nung hindi po siya patuloy na tumanggap po ng salita at pagtutuwid po ng Diyos, kahit po yung wisdom po niya, kahit siya na po yung pinakamatalino at meron po siyang power bilang isang king, and even po yung kayamanan po niya, hindi niya rin po napagtagumpayan po yung test. Yan po yung nakasulat po sa 1 Kings chapter 11 verse 4 to 13. Nung sinabi po na si King Solomon bilang isang hari ay sumamba po sa Diyos-Diyosan. Okay po? So the only thing that we could win is not about kung gaano po tayo kalakas
kung gaano po tayo katalino, kung ano po yung kapangyarihan na natanggap natin sa mundo, o kahit na honor po tayo sa harapan po ng mga teachers or mga tao po sa labas, kahit gaano tayo kayaman. Lahat ng yun, we cannot use to overcome the enemy. But what we need, the only thing that we could win was the Word of God. Even Jesus, pinakita po niya as a best example yung pagtatagumpay po niya nung siya po ay na-test po. Nung siya po ay nagkaroon po siya ng nag-fasting po siya for 40 days, 40 nights in temptation. Paano niya po in-overcome si Satan? Walang iba kundi po sa word. Ganun po kahalaga na ipakita yung pangangailangan natin, yung needness natin, yung necessary po at pagpa-priority natin sa word para tayo ay magtagumpay. So whatever na situations natin, hindi magiging dahilan kahit yung girlfriend natin, kahit yung mga tao po na sa paligid natin, yung parents natin, even yung schoolworks natin, even yung pag-overwhelm natin sa schoolworks, hindi po yun magiging hadlang kung meron tayong salita. That is the power of the word. Okay po? So sa parehas po na paraan, ano po yung kinakailangan po at ginagawa po sa atin po ngayon ng Diyos? Pinapalakas po niya tayo gamit po ng salita. Kaya nga in Hebrews chapter 8 verse 10 to 12, ano po yung sabi po ng ating Panginoong Diyos? I will put my words in their mind and I will write them in their heart. Bakit po? Ano po yung isusulat? Ay, walang iba kundi po yung Book of Revelation. Yung Biblia, yung 66 books of the Bible. And imagine, sa dami-dami po ng mga chosen people na nakasulat po dito po sa Biblia. Alam niyo po yung pinaka-highest na chosen people kung nasaan? Nasa panahon natin ngayon. And supposedly, tayo po dapat yon. Okay po? Tayo po dapat. Kasi tayo na po yung pinapaunawa po sa atin yung mga nakatago po sa parable. Na kahit po even the disciple, alam po ba nila itong lahat? Hindi po nila ito naintindihan. Even po yung mga nakasulat po sa Revelation. Kaya sino po yung pinakamapalad ng mga tao po na nabubuhay po sa ngayon? Walang iba kundi po tayo. Okay po? It's our story within the Revelation. Pero tandaan natin sa Revelation, may tatlo. Ano po yun? Betrayal or betrayers, destruction, destroyers, and salvation or savior. So tatlong ito, saan na po tayo ngayon? Saan po? Betrayal? Destruction? Saan po tayo? Or salvation? Dapat alam po natin. Okay po? So it is not the time para tayo po ay mag-betray o iwanan natin yung salita. It is not the time. Again, even the promise the pastor said, it's not the time to become a destroyer. Kasi tatapusin na ng Diyos yung Babylon. So how come? Mag-judge ka after na makakinggan mo yung salita ng Revelation. Ako po? But it is the time to work in the salvation or savior people. Okay po? So ano yung work na dapat po na kinakailangan po natin pong gawin para tayo po ay maging chosen sa panahon po natin po ngayon. Okay po? Basahin po natin yung una. Ready? Begin? Sige po, sama-sama po natin basahin. First, we are helping people not to add or subtract from the book of Revelation. Amen. Amen. God will fulfill from what He promised, He will fulfill it without adding and subtracting. So kung ipupulfill it ng Diyos, kung ano yung nakalagay sa Book of Revelation, nang hindi po siya nagbabawas at nagdadagdag, dapat ganun din po yung pagkaunawa natin sa Book of Revelation. That's why, nagkakaroon po tayo lagi-lagi sa loob dito ng New Heaven, New Earth. Actually, kahit kanina po, nagkaroon po kami ng education, revelation pa din. Okay? So, hindi natin pwedeng sabihin, ay, revelation na naman. Okay? Strangely, kahit revelation, yung mga saints, natatakot pa rin sila na mag-speech. Okay po? Pero ano po yung dahilan ko, bakit pa ulit-ulit po itong ginagawa? Para magawa. Para mas lalong maitatak. Para hindi po tayo matakot. Para hindi po tayo po makitang
nakahubad sa harapan po ng Diyos. Ano po yung sino nakahubad? Yung hindi ready. Hindi prepared. Okay po? Yung walang nagawa. Yung walang ginawa. Okay po? So sa ganung paraan, anong gagawin natin kapag hindi po natin pa kaya? Mag-aral tayo. Okay, lalo na po this coming Friday. Magsisimula po yung Revelation class. Kaya inaasahan po namin na kayo at yung lahat ng mga nakatapos at hindi pa nakatapos ay mag-sit in at yung official na mag-aral ng Revelation. Okay? Next. Basahin po natin. Sige po, atin pong basahin. Second, we help people to be harvested so that they can go to the kingdom of God. Amen. Amen. We are called at the last, but in the last, there is a work. Okay? Ano yung work po na ginagawa po natin bilang mga saints dito po sa New Heaven, New Earth? Kahit young, we are helping people to be saved. So sa panong paraan? We invited them para mag-aral din po ng salita. Yun po yung isang pinaka small way, yung mag-invite po tayo. Para ano po yung pinaka-destination? Mag-aral po sila at makarating din po sila dito sa karean po ng Diyos. Third, Sige po, basahin po natin. Ready, begin. Third, we are helping those who are not yet a part of the 12 tribes of the kingdom of God to be sealed with words so they can be part of the 12 tribes. Amen. Amen. Walang ibang church na merong 12 tribes. That is what Shinshunji confident for. And kung magkaroon man po sila ng 12 tribes, gayahin po nila for this last work. Pero hindi po nila kaya pong selyuhan gamit po ng salita. Hindi lang po yung pastor dapat yung alam ang salita o yung Biblia itself. All the members should know it because we cannot save kung alam lang natin po yung false teaching. Okay po? We cannot be saved on that. But what is the way for us to be saved? In 1 Timothy chapter 2 verse 4, ano sinabi doon? God wants all men to be saved. So, they must go to the knowledge of truth. So, without the truth, we cannot save. Kaya ano po yung lagi po nating tandaan? Kailangan nating puntahan yung kung nasaan naroon po yung truth at nandun po yun sa 12 tribes. Kaya yung mga tao po doon, lagi pong sinasabi ng Promise Pastor, this Shinshunji are mastering the book of Revelation. Magpaturo kayo sa kanila. Okay po? Kaya, ganun din po dapat tayo. Dapat tayo po naselyuhan gamit po ng revelation. Para kaya din po natin turuan yung lahat po ng mga student dito po sa Pilipinas. Kaya po ba ninyo? Kaya? Ilan po ang student dito sa Philippines? Na-imagine nyo na po ilan yung bilang ng student dito sa Pilipinas? Instructor, di ko alam. Bakit kailangan ko ba bang malaman? Yes. Okay. Kasi kung imagine, kung hindi ka selyado, tas haharap ka sa million and billion po na students, do you think papakinggan ka nila? Hindi. That's why piniprepare tayo po ng Diyos. Una, para malaman natin yung salita ng kapayapaan. Kasi yun yung magpe-prepare ng way para sa kanila. Pero pangalawa, ano po yung hahanapin nila? Ang Diyos through the Word. That's why we need to have this Word. At kaya malaking bagay na tayo po ay marunong ng MOST. Okay po? Sobrang halaga na marunong tayo ng MOST kasi napapakilala natin sa simpleng bagay o sa simpleng MOST kung sino ang Diyos, kung sino ang kaaway, kung sino po si Jesus at kung sino po ang Biblia o kung ano po ang Biblia. Kaya ano po yung kailangan natin gawin? Let us make a greater effort to create God's kingdom on earth according to what has been fulfilled in heaven. Para ma-welcome din po natin po ang Diyos at ang lahat po ng mga anghel, maging din po yung mga disciple. Kasi ano po yung ginawa po nila? Ano po ba yung ginawa po ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus, ng mga angel at mga disciple sa spiritual? Nagsasayahan lang po kaya sila? Nagdidisco lang kaya sila? No, they're working. They're giving their effort every day, every time. Kahit tulog po tayo, nagtatrabaho po sila.
So ano po yung dapat na effort natin? We need to seal the word nang wala pong dagdag at bawas. Kaya ano po yung isa sa dapat natin pong ingatan? Ingatan po natin po na yung sarili po natin ay lagi pong nakaswimming po tayo po saan? Sa salita po ng Diyos. Dapat hindi maging dahilan na tayo po ay busy, na tayo po ay nasa school or meron po tayo pong kanya-kanya pong mga schedule para hindi natin po pakinggan o hindi natin po alalahanin po ang salita po ng Diyos. But every time, we will put our effort para tayo po ay makapasok sa kaharian po niya. Okay? Kasi isa lang ang tanong. Isa lang yung tatanungin po ng ating Panginoong Jesus. Isang-isa lang po yung tatanungin niya po sa muli niyang pagbabalik. Ano po yung sasabihin niya? Ang tatanungin niya, what have you done? Anong ginawa mo? Okay? So kung pwede niyo po bang sabihin sa sarili niyo, yung pangalan po ninyo, at sasabihin niyo po, okay, pwede niyo po ba sabihin? Ready, begin? Jovelyn. And then tanungin niyo po yung sarili mo, what have you done? Ano nga po ba nagawa ko? Nga po ba? So kung hindi pa natin alam at di pa natin masagot, anong gagawin natin? Let's put now, starting today, ano yung gagawin ko? Okay po? Lalo na po, nandito na po tayo. Ina-acknowledge po ba tayo ng Diyos? Yes, right now we are acknowledging by God. Kasi hindi nyo po matatanggap po ito bilang isang pag-aaral lang. Pero kailangan nating tanungin, who am I? Sino nga ba ako? Pag tinanong po tayo, sino ka ba? Pwede ba natin sagutin yung pangalan lang po natin? Kailangan nating alamin. Sino nga po ba tayo according po sa word? So ngayon, ang saya po niya, no? So, parang kanina, nakita niyo po yung bata, nang sinabi ng bata na, yung mga bulag, sasabi nila kung ano-ano yung mga pinagsasabi nila. Okay? Patungkol dun sa elephant. Pero ano po yung sinabi ng bata? Ha 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 ha, di nyo alam, that is elephant. So, alam na alam niya. Bakit niya po alam na alam? Kasi nakita niya, narinig niya, at nahawakan po niya. So, sa ganung paraan, hindi lang po siya idea, totoo siya na nangyayari. So, ganun din po dapat tayo. Kilala dapat natin kung sino po tayo kapag magpapakilala po tayo sa ating Panginoong Hesus. Pero sino nga po ba tayo? Okay? So ito po yung dapat po nating isagot pag tinanong po tayo. Ready? Begin? Sige po, sama-sama po natin na sabay-sabay po mangitin kung paano po tayo magpapakilala. Ayan po. Who am I? I am a saint of Shincheonji, born of God's seed, harvested, sealed, and belong to the 12 tribes. Amen. Amen. So ganito po nagpapakilala po ang isang Shincheonji. Kailangan i-memorize po natin ito. I am the saints of Shincheonji, born of God's seed, harvested, sealed, and belong to the 12 tribes. Anong tribe po ang Philippines? Struktura ng tribe kami. Yes! Okay? Juan or John. Okay, di ba? Coincidence lang kaya yung struktur na naging Juan po yung laging tinatawag po sa Philippines? No. It is God's will na tayo po ay maging tribe din po ni John or panganay na anak. Okay po? Kaya dapat itong sasabihin po natin po sa Panginoong Yesus, kapag tinanong tayo, kailangan po panindigan din po natin. Okay po? So next po, kung tayo po ay born of God's seed, so kinakailangan natin makita. Siyempre, bilang isang anak, kailangan may tahanan tayo. Tama po ba? O, kawawa naman po yung yung anak na walang tahanan, 'di ba? Homeless. Pero tayo, meron tayong home. Ano yung home po natin? New heaven and new earth. Okay po? Ito po yung matagal na po na pinagpe-pray at lagi pong ginagawa po at pinapanalangin po ng ating Panginoong Diyos, maging din po lahat ng mga anghel. Pinapanalangin po nila na makita na po kung sino talaga yung mga magtatagumpay at magiging parte po ng kaharian po para babaan dito po sa lupa. Kaya bilang mga anak po, syempre dahil ang ama po natin ay creator, ano po dapat po tayo? Must be a king. We should act like a king. Hindi po mga hindi po mga nannies, hindi po tayong mga nannies. Pero para maging isang king, hindi po madali.
Kaya bakit natin nararanasan yung mga testing? Bakit natin nararanasan po na kailangan natin mag-aral? Yun po yung ginagawa po ng isang king. Alam niyo po ba? Bilang isang king, hindi po agad-agad pwedeng maging king or yung mga princess at saka yung mga princess at yung mga prinsipe, hindi po sila talaga nagiging king po agad unless na sila po ay magka-hope po nito. Okay? They hope for this. So, sino po yung king po sa loob po ng Biblia na tinituring po ng mga anak po ng Diyos? They are the one who are looking for the kingship. Kaya meron pong tinatawag na kingdom and priest. So, sila po yung 144,000. Sa inyo po, ano po yung gusto nyo? To become a kingdom and priest or to become great multitude? Instructor, gusto ko, parang hindi ko kaya talaga maging selyado. Parang hindi ko kaya talaga magturo kasi mahihain ako, kasi shy type ako. Kasi introvert ako. Okay po? So, great multitude na ako. But alam niyo po ba, even the great multitude, they give their effort. Nagbibigay po sila ng effort. Instructor, ang kaya ko lang 50%. Then give the 50%. Instructor, 40% lang. 40%, go! Panindigan po natin. Instructor, 10% lang ako naniniwala. So, be it, 10%. Even yung tithes and offering po natin, we should do it. Instructor, kasi wala akong baon. Imposible. Okay? Imposible po yun. Okay po? Napaka-imposible po nun. We can cheat the people, but we cannot cheat God. Okay po? Lagi nating tandaan, kung nandun yung puso natin, nandun din po ang Diyos natin. Kaya kung wala po dito po yung puso po natin, bakit po tayo nandito? Okay po? Are we spy? May spy po ba dito? Nawa maging ano po tayo? Nawa maging genuine po yung puso po natin na nandito po talaga tayo because we want to be saved. At yun po yung gagawin po ng Diyos. Okay po? So to be part of the 12 tribes, actually, yung 144,000, sobrang puno na po yung kanyang number. Pero ano po yung nilulok po ng Diyos? Yung sealed, 144,000. Instructor, parang late na ako. Yes, late na po tayo. Ang layo na po natin kumpara sa mga tumatakbo po ng mabilis. Pero ano po yung sinabi po sa Biblia? There will be the first that can be the last and last can be the first. At least tumatakbo po tayo. Nakaya po? Kahit nga po dun si story po ng pagong at saka ng rabbit, di ba? Yung pagong pa rin yung nauna. Ano po yung lesson doon? Kasi meron siyang patient. Sinunod na lang. Kahit mabagal, sinunod na lang. So God knows our heart. If we just put our hope and yung puso natin doon, gagawin po yun. At ibibigay po ng Diyos kung ano po yung nasa puso natin. Okay po? At nawa yung puso natin, hindi lang po tayo nandito para i-girlfriend po yung bawat isa. Wala pong gano'n, di po ba? Yung iniisip po natin, ano kayang kinain niya? Ayan, pwede ko kaya siyang ligawan pag ganito ganyan. Dapat hindi po tayo ganito. We are brothers and sisters here. Okay po? Pwede ba natin po i-girlfriend yung kapatid natin? I-boyfriend po yung kapatid natin? Hindi po. Okay po? Pero kung God allows that, and go. Pero not now. Napaka-busy po na ang kaharian po ng langit. Okay po? So, bago po natin mahalin yung mga tao sa paligid natin, mahalin po muna natin po ang Diyos so we can love din po yung bawat isa. Okay po? But it must be sisterly love and brotherly love. Okay po ba? Malinaw? Yan. So, bilang isang saints, ano po yung meron po sa atin? Yan. Una, we need to have the heart to fulfill the duty as the saints that God in heaven entrusted to me by fulfilling the will of God through the section. So pagpasok natin po dito, starting po next week, meron na po kayong magiging section. Okay? Pagkatapos po ng week po na ito. Magkakaroon po kayo ng section leader. Okay? So yung section leader po ninyo, siya din po yung magli-lead po sa inyo. Okay? So, ano po ba yung section? Section is a small unit but they are my family. So every time, kapag meron kayong section, dapat isulat nyo, sino yung section member? Ito yung mga section leader ko. Ito yung
Kapag meron akong concern, siya yung una kong sasabihan. Okay po? Malinaw po ba? So sa ganung paraan, we can also respect God. Why instructor? Paano ko irerespeto ang Diyos na hindi ko nakikita kung hindi ko irerespeto yung mga taong nakikita ko na may salita ng Diyos? Okay po? Hypocrites po yun. Yung mga nire-respeto po yung mga bagay na hindi nakikita, pero yung mga nakikita hindi niya kayang respetuhin or hindi niya kayang sundin. Okay po? Malinaw po ba? So, yung section leader po natin, hindi po in-appoint basta-basta. Hindi po ito in-appoint ng tao, pero in-appoint po yan ng Diyos. Malinaw po? So, next, I will help myself to grow by always studying the Word. To become a member, walang member po na nakapunta po dito sa Kaharian po ng Langit na hindi po nakakatapos ng intro, interim, advance. Okay po? Wala pong nakakapasok po dito. Unless na kayo po ay anak ng saints or anak po kayo ng member po dito sa loob. Tapos nakatapos na kayo ng introductory, pwede po kayong makapasok. Basta, yan, mayroon po kayong qualification. Pero, kailangan nyo pa rin mag-aral ng salita. Okay po ba? Thumbs up? Kaya, sa pagpasok dito, dun din kayo mag-grow. Okay? Next, pangatlo. Basahin natin. Ready, begin? Sige po, atin pong basahin ang pangatlo. Ready, begin? My hope is to become a reality of God's new nation and people, created in God's image and likeness. Amen. Amen. Totoo po ang mga tao po dito sa New Heaven, New Earth. Hindi po ipokrito. Okay? Ibig sabihin, kung ano po yung dapat po na sinasabi po natin at sinasabi po ng Biblia, paunti-unti. Tayo po dapat yung maging reality po nito kung nais po natin po na makapasok po sa kaharian po ng langit. So kung meron man dumating sa time na parang hindi nyo nakikita na siya ay saints ng New Heaven and New Earth. So hindi po natin dapat i-judge kasi we are in the time po ng tayo po ay nililinis pa. Tayo po ay in the perfection time pa. Okay po? Kaya ano po yung kinakailangan natin? Be patient. Kasi God will correct that person. Malinaw po ba? Pero i-help natin po sila. Pero bago natin tingnan yung iba, sino po unang titingnan natin? O yung salamin. Sino po yung makikita sa salamin? Sarili po natin. At ano po yung salamin na dapat na tingnan natin? Walang iba kundi yung Biblia. Okay po? Next. Sige Yan. po. So the reason why we need to nurture myself, dahil po ito yung trabaho po ng Diyos and dapat ako po ay maging strong. Again, to be strong, even the angel, they can be mighty angel kung sila po ay sumusunod po sa salita po ng Diyos. Ganon din po tayo. Okay po? We can be strong. Sino dito yung gustong maging malakas? Maging matalino? Just the secret ingredients is to participate po sa trabaho po ng Diyos. Okay po? And as a saints, my love towards God and Jesus is to fulfill my duty. And sino po yung mag-help po sa atin doon? Yung section leader po natin. Dito po sa kaharian po ng langit, obedience is life. Buhay po yung pag-obey. If we cannot obey, we cannot have life. We cannot do our duty. Okay po? Even si Satan, nung hindi na po siya nag-o-obey po sa Diyos, pinatanggal po siya sa kaharian po ng langit. How about us? Kailangan po din natin magkaroon po ng buhay. So, in order us to live, we must obey. Ayun po? Next. Yan. So, syempre, dito po sa kaharian po ng langit, nagkakaroon po ng gathering. Nakikita nyo po, nasa kanan? Yan. So, this time, ano po yung dahilan ng pag-gather? Basahin natin, Hebrews chapter 10, verse 25. Basahin natin, Hebrews chapter 10, verse 25. Sige po, buklatin po natin po ang ating mga Biblia at pumunta po tayo sa Hebrews chapter 10, verse 25 po. Nandiyan na po ba ang bawat isa? Sige po, atin pong basahin. Ready, begin. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong malalapit na ang huling araw. Amen. Amen. Every day, every morning, every evening, lagi pong nagkakaroon ng gathering sa bawat area. Bakit po kaya ganun? Because the time is near.
ng Diyos kapag sinabi po niya na gather, lahat po dapat ay mag-gather. Kaya ganun na ganun po. All the saints are crazy in love with the word. Kaya kapag sinabing gather, mag-gather po talaga sila. Kahit gabing-gabi pa. Alam yan ng mga students dito na pumapupunta sa mga fiestas para lang po, yan, para malaman po yung trabaho po ng Diyos. Pupunta po talaga sila. Even sa Lukban, yan, itong mga nakaraan. Yan. So, a way po yun to gather. Okay po, yan, nakangiti-ngiti po yung mga kapatid nating iba na nakaparticipate po doon. But to participate, also meron sa mga section service, weekly opportunity po yun to eat God's word and update kung ano na ba nangyayari. Kasi kapag hindi tayo nag-gather class, we cannot know ano na ba nangyayari. Okay po? So we need to have the connections with our family. Di po ba? Kahit yung isang tahanan, kahit sabihin natin strong yun, kung walang communication, hindi yun magiging strong. Ganon din po sa kaharian po ng Diyos. Okay po? Kaya tayo, sa Zoom po tayo nagko-connect. Kaya wag po tayo magpapalate. Okay po? So we can, yan, para malaman natin kung ano na po ba yung pinaka ginagawa na po ng Diyos po sa panahon natin ngayon. And a time for sealing. Okay? So before and on the day of examination, I will join in the review to get help so that it will be equipped and confident for the examination. This is how to prepare myself as a saints because we are at war. Dito po sa Kaharian ng Langit, hindi po dito nagpapaligsahan kung ano yung score mo. Mataas ako sa'yo. Ako na yung kingdom and priest, ikaw, great mo to jud ka na. Hindi ganon. The exam is only a way para to study. Because if we don't have exam, we cannot study. Di ba? Hindi tayo mag-aaral kung walang exam. Kahit sa school. Bakit ako mag-aaral? Kasi may examination, may test. Ganun din po. Dito sa Kaharian ng Langit, yung regularly, nagkakaroon po kami ng exam twice a month. So, ganun din po ba yung pagpasok po ninyo dito? Yes. So I can confident to testify the word because I know and it is sealed in my heart. Okay po? So walang bata matanda po dito. Okay? Bakit po? Kasi we are created and we will be created as a soldier. And as a soldier, kailangan alam natin kung ano yung mga code, ano yung mga answer kapag tinanong po tayo. Okay po? So we are not only a family, but we're also a soldier. So para maging totally soldier, nakikita niyo po yan? Yan. The workers are doing their best. Kahit bata pa po sila. Kaya namamangha po yung mga tao po sa labas. Kasi bakit ang bata-bata mo? Nag-evangelize ka na. Kasi po, ano po yun? That is a power of the word. We can save people. Wala pong age ang pagsisave po ng tao. Okay po? Kaya sinabi po na sa Biblia, even sa John chapter 15 verse 8, this is my Father's glory that we bear much fruit. So to bear fruit, it is a way para po mapasaya po ang Diyos. Hindi po mapasaya lang si section leader, hindi lang po mapasaya si instructor, hindi lang mapasaya si Bujangnim. Bujangnim is department head. Ito po ay para mapasaya po ang atin pong Panginoong Yesus, ang ating Panginoong Diyos at yung mga disciple. Bakit po? Ano po ba ginawa nila? Nag-evangelize din po sila. Na-persecute po ba sila? Tinanggihan po ba sila? Yes. Si Jesus nga po 5,000, di ba? Pinakain niya. Ilan lang pina-evangelize niya? Ilan na evangelize niya? 12. Pero, ano po yung nangyari sa ka-12 na to? Strong. Okay? Kaya lagi natin tandaan, marami man po tayo na evangelize, nireject man tayo na paulit-ulit, yung mapupunta natin sa center, they are strong. Okay? Yun dapat pag-pray po natin. Okay po? Next. Yan. So, syempre po, para po makapag-participate na mas malaking work dito po sa atin bilang family, I need to educate also myself. So, how can you educate yourself? Through giving gratitude towards to God. What belongs to you, to me, it's all belong to God. So, para po mapakita natin na nagpapasalamat po tayo, bigay po natin din po yung ating tithes and offering. Kung 10% lang po yung ating paniniwala po sa ating Panginoong Jesus, Panginoong Diyos,
So, ibigay natin yung 10% na yun through our tithes and offering. Kasi kailangan natin gawin po yun. Okay po? Malinaw po ba? Sino po dito nagta-tithes and offering? O, hindi po tayo nakakapag-give ng gratitude and glory po sa Diyos. So, let us do our tithes and offering. Okay po? Malinaw po ba? Parang, ayan, mga students po natin. Nandiyan pa po ba kayo? And let's do our tithes and offering. Okay? 10% po yun. Sa baon po ninyo. Okay po? Next. And loving your family in your heaven and your earth is loving God. We cannot love God if we cannot love each other. Yung role natin dito, kung bakit po tayo dinala po ng Diyos. Tingnan nyo nga po yung bawat isa. Tingnan nyo po, check nyo. Yung iba hindi po makatingin kasi yung iba naka-off cam. Okay po? Pero kung titingnan nyo po yung bawat isa, yan, may mga nagtanong, bakit siya? Bakit siya yung kasama ko dito? Hindi na po pwedeng hindi nyo po i-hate po yan forever. Kasi yan na po yun. Yan na po yung reality. Yan na po yung reality na matagal na pong pinangako po ng Diyos. Okay po? So our role, than to question bakit siya, our role is, siya na nga. Okay? Siya na nga. Ang poprotektuhan ko, mamahalin ko, at magiging kasama ko as a soldier to build God's nation and fulfilling our duty. And para maproteksyonan po natin yung bawat isa, first, kailangan natin proteksyonan yung sarili natin. Paano natin pa-protect? We need to have the weapon. Ano po yung weapon? The word and the section. Yung section natin. Okay? Yung section leader natin, at maging din po yung buong sections natin next week, makikilala nyo po yan. Yan, mahalin nyo po sila. Kasi sila po yung magiging team po ninyo para din po sa mga activities po natin, para din po sa atin pong magiging paglalakbay dito po sa New Heaven and New Earth. Okay po? So, dun po nagsisimula yung love through our section. And last, basahin po natin. Ready, begin? Sige po, atin pong basahin ng sama-sama. Ready, begin? I always felt precious in God's eyes because of my duty, and I belong to God's nation and new people. Amen. Amen. So para mas maintindihan po natin, sinabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 13, basahin po natin. 2 Peter chapter 3 verse 13. Yan, yung mga students, alam ko na kahit din tayo nagsi-center, please, let's open our Bible. Okay po? 2 Peter chapter 3 verse 13. Sige po, atin pong basahin. Andyan na po ba? Sa New Testament po. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready, begin. Ngunit, ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Amen. Amen. So, grateful po ba tayo na nandito tayo? Kasi matagal na po itong pinangako po ng Diyos. All people will come to Shincheonji sa New Heaven, New Earth. Ito yung precious po sa harapan po ng Diyos. Kaya kung ano po yung binil po ng Diyos, hindi po yun mababali ng kahit sino mang tao. Kahit i-persecute, alam niyo po ba, sobrang marami pong naiinggit sa New Heaven and New Earth. Marami pong kaya sila po nagpa-persecute. Pero bakit po sila naiinggit at nagpa-persecute? Simple lang. Kasi ito yung forever and ever na wala pong makakasira. Hindi po ang tao. Kaya dapat maging grateful tayo, precious tayo, kailangan po natin. So para po maging precious tayo, kailangan makita natin yung value natin. Ano ba yung meron ako? Hindi po dapat tumitingin tayo sa iba, ang ganda ng fellowship nila, ay, ang ganda ng concert nila, ay, may ganito sila, ay, wow, meron silang ganito, ay, nagkakaroon sila ng ng camp. May camp din po tayo, actually. Pero ano yung pinagkaiba ng camp, ng concert, ng fellowship nila? Wala po silang salita. Tayo po ay meron. Kaya ano po yung dapat natin gawin? We need to be grateful. Kung nakikita natin na kulang tayo, we need punan natin. Suggest natin. Gawin natin na, gawin natin na yung bagay na hinihiling natin na sana ganito, gawin natin sa sarili natin. Okay po? Hindi yung tayo po mismo yung maaakay sa kanila, ay, gusto ko yan, dudo ko atin. Tapos, madudumihan tayo ng salita ng kasinungalingan.
Pero dapat tayo po yung nagro-rule over, hindi tayo yung niro-rule over. Kasi tayo po yung may salita. Malinaw po? At nawa hindi tayo yung mga tao na from the spirit na punta sa flesh. Dapat di na po tayo ganun. Na yung nilulook forward na natin is mga bagay na makalangit, hindi po yung mga bagay na makalupa. Nang laging pleasure, dapat lagi po tayong na, maging din po ako. Lagi ko po yung iniisip. Ito, saglit lang to. Pero ito bibigay sa akin ng Diyos, pang walang hanggan. Kaya nawa, yun po yung i-look forward natin. Okay po? So, yun po yung atin pong, actually, orientation pa lang po yun. Pero marami pa po tayo pong malalaman, especially po sa susunod ng Wednesday, aalamin natin yung 12 tribes and the 24 elders na tinutukoy po na structure dito po sa kaharian po ng langit o ng Shinshonji. So makikilala natin yung 24 elders. So nawa ay maintindihan po natin at maunawaan po natin po ito. At let's be those who Shinshonji, a part of Shinshonji, na talagang born of God's seed, harvested, sealed, and belong to the 12 tribes. Alam na po natin kung ano po tayong tribe. We are in the tribe of John. Tayo po yung panganay. So let's be a good example. So let's all pray. Ang naming Diyos, na banal at dakila po sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa oras po na ito. Kalooban niyo po kami, Ama, ng pasimula patungkol po, Ama, sa bilang mga pamilya na ino-orient nyo po sa araw po na ito. Tunay nga po, Ama, na wala pong church na kaya pong i-orient po kami ng pinakamalinaw according po sa structure at kung sino po kami sa loob po ng Biblia. Pero kayo lang po ang nagtuturo dito po sa kaharian po ninyo at nawa ay maging pamilya po talaga kami, Ama, na hindi po masisira, hindi po matatapos, hindi po magpa-pass away, pero kami po yung makikreate na maging bago sa harapan po ninyo. Kayo po yung maitaas sa mga students po na ito at nawa kayo po yung mapapuri at mabigyan po ng mataas na papuri po sa harapan po ng mga tao. Kayo po yung maitaas at mabigyan po namin ng pagsamba. Nawa tanggapin niyo po yung worship service po namin na ito. Pagpalain niyo din po, Ama, yung mga students po na naririto. Ito lang po aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Yesus. Amen. Ayan, amen po. Ayan, napakinggan po ba ng mabuti po ng bawat isa? Naging mensahe po sa araw po na ito. I hope po napakinggan po natin ng mabuti. And starting today po, ayan, unti-unti po nating equip po ang ating mga sarili sa salita po ng Diyos. Nang sa gayon, ayun po, sa oras po na tayo po tanungin, sino nga ba ako? Masasagot po natin. At proudly po, nang walang pagdadalawang isip na tayo po talaga ay kabilang sa lugar, sa kaharian kung nasaan po ang Diyos. At sa oras po na ito, maaaring mayroon pong, ayan, hindi pa po malinaw sa bawat isa. Pero sa oras po na mayroon po tayong hindi pa malinaw sa atin, ayan, huwag po tayong mag-hesitate po na mag-ask. Okay po? Dahil yun po yun, hindi po tayo makakatulog kung hindi po natin alam. And yun din po yung mas nakapagpatatag po ng faith po ng disciples. Lagi po silang nagtatanong. Hindi po nila nanayaan na hindi po nila alam. At tayo din po sana, if mayroon po tayong question, tayo po ay mag-ask. And nawa po, natanggap po ng mabuti ng bawat isa ang message po sa araw po na ito. At nawa, nakita po natin kung gaano po kahalaga yung role po natin na part po ng Kingdom of God. Na tayo din po ay need po ng Diyos sa kanyang trabaho. Sa oras po na ito, tayo po durako po sa ating mga announcement. Una po dyan, ang ating pong mga schedule sa ating pong pagiging kabilang po sa NEO student. Ayan. So, una ay para po sa mga, ayan,
nagsisit in sa atin pong OBS class tuwing Thursday po, maaari po tayong mag-join. Same link lang po na ginagamit po natin, 7:30 po. At para naman po sa iba, ayan, tayo po magkakaroon po ng fellowship para po, ayan, magtipon-tipon po tayo. Okay po, let us not give up meeting each other po. Tayo po makilala po natin din ang bawat isa at ganun din po. Ayan, mas strengthen po natin yung faith po natin. Matulungan po ang bawat isa. Para po sa fellowship, 8 p.m. naman po ito ng Thursday. So bukas po, see you po on, ayan, at 8 p.m. po. And service naman po natin, ayan, ito na po at nagsimula na nga po ang ating new family members training. Every Wednesday na po yan, magaganap ng 7:30. Sunday naman po, ating peace education, 7:30 pa rin po. At lahat po ng ito ay, ayan, same link via Zoom. At mayroon din pong bagong schedule na atin pong yanang sa bawat isa ang patungkol po sa Revelation class. Kung saan magkakaroon po tayo ng orientation this coming Friday po. At yung pinaka-class naman po niya, regularly na po, Monday and Friday po. At 7:30 p.m. pa rin po ito, same link lamang po. Para po ito sa lahat po ng naka-finish po ng intermediate. Ayan po. At kahit tapos na po tayo sa Revelation, pwede pa rin po tayong mag-attend para, ayan, masil po sa atin yung word po ng Revelation. Malay po natin this time. Mas maunawaan po natin ng mabuti. Okay po. So, see you po sa bawat isa. And, ganun din po, wag po nating pagsawaan na humanap ng ating invite po para po sa Life Academy tutorial. So, para po sa mga may friends na gustong i-phone or pagalingin ang kanilang sarili sa academics, ayan, gusto ko lang tumalino, and mayroon po tayo na-offer po na Life Academy academic tutorial. Mga mahilig naman po ng K-culture, ayan, ng kultura po and language po ng Korea, mayroon din po tayong K-culture class. Mayroon din po spiritual class po ito. Ganun din po ang taekwondo. Okay po, na kung saan matututo po sila ng self-defense. At lahat po ng ito, may kalakip po na spiritual lesson. So, hindi lang po natin sila tinuturoan ng bagay po sa mundo, but at the same time, ayan, gaya po ninyo, binibigyan din po natin sila ng way para ma-receive po nila yung salita. Yung Google Form po para po dyan ay nasa ating screen lamang po. Next naman po, tayo din po ay mag-invite. Ayan, maghanap po tayo ng ating mga bunga para po sa ating online Bible study or OBS class. At tayo po makapag-bear ng fruit para po sa ating opening. So, yung schedule po currently po ay mayroon pong Tuesday, ayan, and Thursday, 7:30 p.m. Ito naman po ang Google Form na nasa ating pong screen. Ayan po. Ayan. Next naman po, ayan, tayo din po ay inaniyahan din po namin ng bawat isa na maging student department worker para po makapag-participate sa trabaho po ng Diyos. Okay po. Tayo po magsisimula sa pagtuto. Ayan, so our training din po, matutunan po natin paano nga ba mag-MC, paano nga ba mag-technical, paano nga ba mag-moderator, mag-Bible reader. Lahat po ng yan, ituturo po sa atin. And soon as, sana po, ayan, makita po namin ang bawat isa na sa service, sila na po ang nagli-lead. Ayan, kaya praying po, para po dyan, atin po, ikip po yung heart po natin. And syempre, ayan, lahat po tayo magkakaroon ng chance na matrain po para po dito. And, isa pa po na atin pong announcement, mayroon po prayer gathering every Monday, Tuesday, Thursday, ayan po, every 8 a.m., ayan, morning po, and mayroon din pong 8 p.m. ng evening. So, yung prayer gathering po is, again po, Monday, Tuesday, Thursday, at kasama po yung Friday po. So, 4 days po siya, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. So, ang wala lang po is yung, ayan, Wednesday, Saturday, and Sunday. So, 4 lang po siya. And di po naman po ito matagal. Ayan, short po na tayo po ay
katipon-tipon kung saan tayo po sabay-sabay po na manalangin. Ayan, everything that we do po, napakahalaga po na ma-start po ito through prayer. Okay po, and i-end din po through prayer. Kaya nawa po, makadala po ang bawat isa. Next naman po, and tayo po ngayon ay mag-end po in Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. And now, ihanda po natin ating mga sarili to give back all the glory sa atin pong Panginoong Diyos. Atin pong tawagan ng atin pong instructor, Joey. Salvation and power belongs to our Holy Father God. Hallelujah! Amin po. And syempre, huwag po munang alis ang bawat isa. At tayo po muna magkakaroon po ng activity. So mula po sa ating narinig na unawaan sa araw po na ito, ayan, ibabahagi lamang po natin kung ano po yung natutunan po natin sa pinakauna po nating training. Ayan, pero po bago po natin sagutin at i-share yung atin po natutunan, ayan, tayo po muna mag-take po ng picture. Ayan po.